Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakamainit na balita ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay tungkol sa posibilidad na tumaas ng hanggang $30 itong si Picoin kung sakaling pumasok na ang mga bangko sa eksena. Ibig sabihin ba nito ay malapit na tayong makakita ng historic breakout mula dito kay Pi Network? Ano ang mga ebidensya? Possible ba talaga ito? At syempre, bilang mga Pinoy, ano ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin? Yan, pero teka lang, hindi lang ito basta chismis. May mga totoong kaganapan ngayon sa Amerika na nagpapakita po ng mabilis na adoption ni Pi Network. Gamit na daw ito sa real estate sa Florida. At kung magtatagumpay ito, hindi malabong sundan ito ng mas maraming kumpanya kasama na ang mga bangko. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit importante ang bagong adoption ni Pi Network sa real estate. Yan, alam naman po natin na si Picoin ay isang relatively bagong crypto sa mundo ng blockchain. Marami sa atin ang nagsimula sa mining nito gamit lang ang ating mga cellphone. Pero ngayon ay lumalawak na po ang galaw ni Pi Network. Isa sa pinakahuling development ay ang partnership ng Picoin sa isang real estate company sa Florida, USA. At ito po ay ang Zito Realty. Oo, tama po ang narinig ninyo. Pwede ka nang bumili ng lupa o bahay gamit lamang si Picoin. Dito natin makikita na hindi lang ito basta crypto na pang trade lamang. Unti-unti na rin itong nagiging parte ng totoong ekonomiya, particular na po sa trillion-dollar industry ng real estate. At ngayon ay ano ang ibig sabihin nito? Simple lamang po, kapag naging successful ang paggamit ng Picoin sa real estate, malaki ang posibilidad na pati ibang kumpanya, lalo na ang mga real estate company, ay susunod sa yapak nito. Ngayon is paano po ito makakaapekto sa posibilidad na gamitin ng mga bangko itong si Picoin? Ayan, kapag lumawak pa ang paggamit dito kay Picoin sa mga business transactions, natural lang na mapansin siya ng mga malalaking institution tulad po ng mga bangko. Ayon po sa ilang members ng Pi Network community, kung patuloy po ang ganitong klase ng adoption, baka dumating ang panahon na magamit si Picoin sa loob mismo ng banking system. Isipin mo na lang, kapag si JP Morgan or Bank of America ay nagsimulang gumamit ng Pi Network para sa payments, magiging game changer po ito. Sa sobrang laki ng influence ng mga bangkong ito, pwedeng magkaroon po ng domino effect kung saan susunod na rin ang iba. Ayon po sa prediction ni Grok 3, kapag nangyari daw po ang adoption ng banking institutions, pwedeng tumaas ang presyo ni Picoin ng hanggang $30. Yan, napakataas po niyan, $30. Hindi ito imposible, lalo na tinanggap na rin si Picoin ng mga established blockchain projects gaya po ng Chainlink at saka Ethereum. Ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis. Yan, alamin naman po natin kung ano ang sinasabi or ipinapakita ng technical analysis natin ngayon dito kay Picoin. Yan, hindi po lahat ng balita ay sa hype na kabase ang galaw ng presyo ng isang crypto. Meron din mga technical indicators na ginagamit ang mga traders para malaman kung bullish ba o bearish ang isang coin. Sa ngayon, si Picoin po ay nasa ibabaw ng 0.60 na support level. Ibig pong sabihin nito ay ang kanyang presyo ay ayan, dito po siya huminto sa kanyang pagbaba at nagsisimulang mag-hold ang kanyang value dito. Kung mananatili po siya sa itaas ng presyo na ito or ang support level na ito, yan, uulitin ko, 0.60, may posibilidad na dito po siya magsimula ng kanyang pagbangon or recovery. Yan, nakikita po natin dito sa chart. Yan po yung kulay itim na horizontal line po dyan. Ayan, at saka may kulay red na price level.
yan po yung kasalukuyang support level niya. Ayon po sa chart na pinublish ni Motonic Kiyama, yan, Motonic Kiyama sa TradingView, ang susunod na resistance level po ay nakapwesto naman sa 0.64 at saka 0.73. Kaya yan naman po yung dalawang kulay itim na horizontal line sa itaas. Yan, sa itaas ng kasalukuyang candlestick natin. Yan, kung mababasag po ni Picoin ang mga resistance na ito, posibleng tumaas pa lalo ang kanyang presyo. Ngayon is may isa pang indicator na tinatawag dito na MACD. Yan po yung nandito sa pinakaibabang bahagi ng ating chart. Ang MACD ay ito po yung Moving Average Convergence Divergence. Bagamat nasa negative zone pa ito ngayon, pataas na ang kanyang movement. Ibig sabihin ay humihina na ang selling pressure. Kapag umangat na ito sa zero level, pwede na po itong ituring na bullish signal. Ngayon is may chance pa ba itong si Picoin na umabot ang kanyang malawakang adoption? Ayan, araw-araw ay dumarami po ang gumagamit at tumatanggap ng Picoin. Dumarami po ang vendors na tumatanggap nito bilang bayad, at kahit mga ordinaryong users ay natututo na rin gamitin ito sa araw-araw. Pero kahit promising po ito, hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Ayon po sa ilang analyst, may mga potential problems pa rin gaya po ng miscommunication sa community o kakulangan sa infrastructure para magamit ito ng malalaking institutions gaya ng mga bangko. Kailangan pa rin ma-upgrade ang sistema ni Pi Network para ma-meet ang standards ng financial institutions. Nasa early stages pa lamang talaga ang Pi Network. Pero kung walang major na pagkakamali o problema, malaki ang potensyal nito na magtagumpay. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Ayan, para sa atin, ang balitang ito ay isang eye-opener. Marami po sa atin ang nagmimina ng Picoin simula pa noong una. Ang iba ay hindi na rin aktibo. Iniisip na baka wala nang patutunguhan si Picoin or Pi Network. Pero ngayon ay nagkakaroon na ito ng tunay na gamit sa totoong mundo. Kung totoo ngang aabot ng $30 ang presyo ni Picoin, maraming early adopters, kabilang na tayong mga Pinoy, ang posibleng kumita ng malaki dito. Pero syempre, hindi po ito guaranteed. Kailangan nating maging updated sa mga developments at maging responsable sa paghawak ng ating crypto assets. Isa pa, kung magkakaroon po ng adoption si Picoin sa mga bangko, posible ring maging bahagi na ito ng remittance at saka financial services dito sa Pilipinas. At kung mangyari ito, pwede nitong baguhin ang sistema ng pagpapadala ng pera at pagbabayad sa ating bansa. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay si Picoin ay parang isang batang may malaking potensyal. Nasa stage pa lang siya ng pag-aaral at paghahanda para sa mas malalaking hamon. Pero kahit bata pa siya, may mga sinyalis na siya ay seryosong hinahanda para sa malaking papel dito sa mundo ng crypto. Ang paggamit po sa real estate, ang posibilidad ng banking adoption at ang mga technical indicators ay pawang positive signs. Pero hindi ito nangangahulugan na dapat na tayong tumalon agad sa hype. Dapat po nating pag-aralan ang bawat galaw, bantayan ang mga partnerships at maging maingat sa investment decisions. At yan, kung ikaw po ay isang Pi holder, ang pinakamagandang gawin po natin ngayon ay ang manatiling active at saka informed. Kung ikaw naman po ay nag-iisip na pasukin or mag-invest pa lamang dito, gamitin ang oras na ito para aralin ang project at tingnan kung ito ba ay swak sa iyong risk appetite. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.